Marahil marami sa inyo ay pamilyar o nakapanood na sa pelikulang Ang Babae sa Septic Tank noong 2011. Ito ay isang nakakatawang pelikula na tinangkilik ng mga manonood. Hinirang itong pinaka-highest grossing film sa panahong iyon. Isang taon lamang matapos ang tagumpay ng pelikula, ay bumulaga naman ang isang balita tungkol sa isang babae na natagpuan sa septic tank. Ang kaibahan ay nangyari ito sa isang kalunos-lunos na trahedya sa isang biktima ng karahasan sa kamay ng mga salarin na dapat sana ay pumuprotekta sa mga mamamayan. Ating alamin ang kwentong krimen tungkol sa babae sa septic tank. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Don't forget to subscribe and click the notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. 2012 nang nagimbal ang lahat ng bumulaga sa mga balita sa telebisyon ang isang nabubulok na katawan na natagpuan sa isang septic tank sa isang compound sa San Pedro, Laguna. Sino ang bangkay? Bakit humantong ito sa ganitong karumal-dumal na trahedya? Si Lea Angeles Nang ay isang Filipino-Chinese businesswoman na nakapangasawa ng isang executive ng Gaisano Mall sa Cebu na si Tommy Nang. May 4 silang anak at isa rito ay isang 2 years old pa lamang na batang lalaki. Si Lea ay laging abala sa trabaho, lalo na ay mayroon itong sariling trucking at money lending business. Noong January 23, 2012, ipinagbigay alam sa mga kapulisan ni Tommy na nawawala ang asawa nito. Ito ay hindi pa nakakauwi at hindi rin makontak simula nang umalis sa kanilang bahay sa Quezon City noong January 20. Ayon sa paglalahad ni Tommy, umalis ang kanyang asawa sa kanilang tahanan sa St. Ignatius Village, Quezon City bandang 10 ng umaga. Gamit nito ang sasakyang kulay silver metallic Toyota Land Cruiser Prado na may plate number na JUS 77. Pupunta sana ito sa isang branch ng Bank of the Philippine Island para pumirma ng mga dokumento sa bangko. Subalit, hindi nakauwi ang ginang ng hapon. Tinawagan ni Tommy ang asawa pero hindi ito makontak. Tinawagan naman niya ang BPI, ngunit hindi raw ito nakapunta sa lugar. Ang anti-kidnapping group ng Philippine National Police ang nangasiwa sa kaso. Base sa kanilang initial search, kinabukasan, January 24, natagpuan nila ang nakaabandonang sasakyan ng biktima sa parking lot ng Walter Mart sa Carmona, Cavite. Ang footage mula sa CCTV camera sa 4 na iba't ibang lokasyon ay nakatulong sa pulisya sa pagbubuo ng mga pangyayari sa pagkawala ng biktima, na ipakita sa footage ang 2 lalaking nagpark at iniwan ang sasakyan ng biktima noong January 20. Nakita sa footage ang isang lalaki na nakasuot ng blue t-shirt na pamilyar sa mga testigo. Nakita rin ang isang kasama nito na nakasuot ng itim na hoodie. May footage rin mula sa isa pang CCTV sa San Pedro exit ng South Luzon Expressway sa Laguna na lumabas ang sasakyan ng biktima sa tollgate bandang 2:40 ng hapon noong January 20. Nahagip sa kamera ang 2 lalaki na nakasakay sa front seat ng sasakyan. Isa sa mga lalaki ay positibong nakilala ni Joregi Angeles, ang kapatid ng biktima. 2 pang hindi pinangalanan na mga testigo ang nakakilala rin sa nasabing lalaki bilang si Reginald Regidor Santiago, alias Tagoy. Si Santiago ay dating pulis na naninirahan sa San Pedro, Laguna. Siya ay kilala ng mga kamag-anak at empleyado ng biktimang si Lea. Si Santiago ay assistant ng spokesperson ng National Capital Region Police Office na si Police Superintendent Romel Miranda. Sino si Romel Miranda at ano ang kinalaman niya sa krimen?
Unang nagkakilala si Miranda at Lea noong 1997. At magbuhat noon ay ikinikonsidera na siyang kaibigan ng pamilya. Ayon sa ulat, siya ay isang lisensyadong electrical engineer at naging instructor sa isang universidad sa Manila. Sinasabing siya ay matalino at dedicated sa kanyang trabaho. Nang nagkaroon siya ng pagkatataon na mabigyan ng Fulbright Scholarship, ay iniwan ni Miranda ang kanyang trabaho noong 2010. Tumulak siya papuntang Amerika at nag-aral sa University of Minnesota. Nagkaroon siya ng maraming kakilala nang makasama siya sa Humphrey Fellowship. Ang Humphrey Fellowship Program ay nagbibigay ng 10 months na non-degree academic study at related professional experience sa bansang Amerika. Ang mga fellow members ay pinipili ayon sa kanilang potensyal para sa pamumuno at ang kanilang pangako sa paglilingkod sa publiko sa alinmang sektor, publiko o pribado. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, ay naging Deputy Chief siya sa Communication and Electronic Service ng Police Regional 7 sa Cebu. Napaulat na si Miranda at Lea ay hindi lamang magkaibigan kundi ay magkasosyo rin sa negosyo. Si Miranda ay nagsilbi ring debt collector para sa lending business ng biktima. At noong pumunta siya ng Amerika para mag-aral, si Santiago na kanyang assistant, ang pansamantalang humalili sa kanya bilang debt collector ng negosyo ni Lea. Sa pagpapatuloy ng kaso, idinagdag ni Tommy sa kanyang salaysay na mula February 20 hanggang 22, isang buwan, matapos mawala ang kanyang asawa, ay nakatanggap siya ng mga tawag at text messages mula sa isang hindi kilalang caller o texter na humihingi ng ransom na nagkakahalaga ng 10 milyong piso kapalit ng kalayaan ng kanyang asawa. Nahuli naman ng mga tauhan ng anti-kidnapping group si Santiago noong February 23 sa loob ng isang off-track betting station. Noong una ay itinanggi pa ni Santiago ang kinalaman niya sa krimen, ngunit nagbago ang isip nang makita ang kanyang sarili sa mga nakuhang CCTV footage ng mga investigador. Gumawa si Santiago ng extrajudicial confessions na may petsang February 23 at 29, 2012, sa tulong ng kanyang sariling abogado at pinagtibay sa harap ng mga investigating prosecutor sa panahon ng preliminary investigation na umaamin at nagdedetalye ng kanyang partisipasyon sa pagpatay sa biktima. Itinuturo niya si Miranda bilang utak sa krimen at binanggit ang dalawa pang sangkot na mga pulis na sina first-class police officers Gifford Signap at Otelio Santos Jr., na nakipagsabuatan sa paggawa ng krimen. Ang pag-amin ni Santiago sa partisipasyon niya sa krimen ay siyang nagdala sa mga investigador sa isang abandonadong compound kung saan itinago ang katawan ng biktima. Ang nabubulok na katawan ni Lea ay hindi na makilala nang matagpuan ito ng mga otoridad sa loob ng isang lugar na inilarawan ng mga pulisya bilang isang septic tank sa 1430 Magnum Compound sa San Vicente Road, San Pedro, Laguna. Ang katawan ay positibong nakilala lamang sa pamamagitan ng isang tato sa bewang nito. Noong March 15, kinuha ng pamilya ni Lea ang serbisyo ni forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun upang magsagawa ng investigasyon. Nilinaw nito na ang katawan ng biktima ay hindi ipinasok sa septic tank kundi sa isang bunker fuel tank. Ayon sa necropsy report ng Police Crime Laboratory, si Lea ay namatay dahil sa subdural hemorrhage matapos tumanggap ng blunt force trauma sa ulo. Ang krimen. Sa sinumpaang salaysay ni Santiago, isang araw bago nangyari ang krimen, ay tinawagan siya ni Romel Miranda upang sabihan na magkita sila sa Corinthian Village sa Quezon City sa susunod na araw bandang 10 ng umaga. Kinabukasan, bago siya pumunta sa lugar ng meeting nila ni Miranda ay nakipagkita pa siya kina Santos at Signap bandang 7 ng umaga. Naghintay pa siya ng mahigit 2 oras bago siya tinawagan ni Miranda ng araw na iyon. Sinabihan siyang pumunta na sa UCC Corinthian Village.
Pagdating sa nasabing lugar ay naghintay pa sila ng kanyang mga kasama ng mga 15 minutos. Pagkakita kay Miranda ay pinapasok sila sa isang sasakyan na isang silver SUV. Pagpasok sa nasabing sasakyan, nakita nila si Leah na walang malay at nakalugmok sa driver's seat. Inilipat nila ang biktima sa likod na upuan. At ayon kay Santiago, siya ang nagmaneho sa sasakyan paalis sa lugar na iyon. Sa C5 Road sa may Taguig ay bumaba si Miranda sa sasakyan at sinabihan silang kayo na ang bahala dyan. Inamin ni Santiago na itinapon nila ang biktima sa tangke at tinakpan pa ito ng semento upang maitago ang krimen. Ayon sa mga investigador, ang mga kuha sa CCTV footage ay tugma sa ibang mga salaysay ni Santiago. Sa counter affidavit naman ni Miranda ay pinabulaanan niya ang lahat ng mga sinabi ni Santiago maliban lamang sa isang bagay. Totoong nagkita sila ni Leah ng araw na iyon upang mag-usap tungkol sa negosyo. Iniwan niya ang biktima na buhay kasama si Santiago. Pagkatapos ng kanilang pagkikita ay pumunta siya sa Tomas Morato upang makipagkita sa isang tao. At buhat doon ay naglakad siya papuntang Citibank at nagdeposito ng pera. May mga resibo siya upang patunay sa kanyang sinabi. Dagdag ni Miranda ay wala siyang anumang motibo na saktan o patayin si Leah dahil naging mabuting magkaibigan sila pagkatapos niyang tumulong at protektahan ang personal at business interest ni Leah at ang pamilya nito simula pa noong unang araw ng pagkakakilala nila noong 1997. Ngunit ang kapatid ni Leah na si Joregi Angeles ay kinontra ang mga naging pahayag ng akusado. Ayon dito, si Miranda ay gahaman sa pera at gustong itago ang mga perang nasingil ito sa negosyong pagpapautang ng kanyang kapatid. Ayon sa abogadong si Crystal, ang abogado ng pamilya ng ay sinabing maaaring pinatay ni Miranda si Leah dahil sa isang mainitang pagtatalo tungkol sa kanyang mga utang na umabot sa 18 milyong piso, kabilang ang mga koleksyon na hindi niya na i-turn over sa negosyante. Sa depensa naman ni Miranda, sinabi nitong ang lahat ng mga koleksyon o kabayaran ay nakadeposito sa BPI joint account ni Leah at kaagad itatransfer electronically ng mismong biktima sa araw na idineposito ang pera sa ibang accounts niya. Ayon pa sa karagdagang pahayag ni Miranda na sinabi ni Leah ang kagustuhang maibenta ang mga trucks nito dahil siya at ang kanyang asawang si Tommy ay nagliliquidate ng kanilang mga assets para umano sa separation ng kanilang mga properties. At nagkausap umano sila ni Tommy noong January 22 matapos na mai-report na nawawala ang kanyang asawa. Sinabi ni Tommy sa kanya ang mga katagang ito, "Mas kilala mo pa ang asawa ko kaysa sa akin." Nasa opinyon ni Miranda ay may pahiwatig na hindi maganda ang relasyon sa pagitan ng mag-asawa. At maaaring ito ang naging dahilan sa nangyari kay Leah. Mariin namang pinabulaanan ng pamilya ng biktima ang nilulutang na kwentong ito tungkol sa mag-asawa. Ang dalawang sangkot naman ng mga suspetsado na sila Signap at Santos ay sinabing wala silang kinalaman sa krimen at sumama lamang sila upang makisabay papuntang San Pedro, Laguna. Ang mga taga-usig ay nagbatay ng kanilang konklusyon sa mga ebidensya, kabilang ang mga extrajudicial confessions ni Santiago, ang mga pahayag ni Signap at Santos, ang affidavit ni Tominang na nagsasabing bukod sa iba pa, na 3 araw bago nawala ang kanyang asawa ay sinabi nito sa kanya na nakipag-away si Leah kay Miranda at sinabi ang mga katagang, "Pag may nangyaring masama sa akin, ay si Romel ang gagawa noon sa akin." Ang mga affidavit ni Cecilia Sanchez, na isa sa mga witnesses at personal assistant at kamag-anak ng biktima na nagsasaad, na noong 2011, inutusan siya ng biktima na singilin kay Miranda ang halagang 13 million pesos na itinanggi ni Miranda at iginiit na wala siyang utang kay Leah. Ang affidavit ni Miranda mismo, na inaamin na may nakaschedule siyang pagkikita sa biktima, at inaamin ang kanyang mga transaksyon sa negosyo sa biktima, iba't ibang mga recording ng CCTV, at ang mga resulta sa clarification hearing at ocular inspection na isinagawa ng mga investigador.
Matapos isaalang-alang ang mga nabanggit, nakakita ang Department of Justice ng sapat na ebidensya upang kasuhan sina Miranda, Santiago, Signap at Santos sa krimen ng murder. Nakakita rin sila ng probable cause na isama si Elmer Paiste, ang caretaker at gwardiya ng compound kung saan natagpuan ang katawan ng biktima. Ayon sa mga otoridad, imposible na hindi mapansin ni Paiste ang presensya ng walang buhay na katawan ni Lea na inilabas mula sa sasakyan at ang paraan ng pagtatapon nito sa septic tank, na naipakita sa mismong ocular inspection na nasa more or less 10 meters away lang mula sa guardhouse. Ibinasura naman ng mga investigating prosecutor ang orihinal na kaso para sa kidnapping for ransom with homicide dahil walang ebidensyang may harap upang patunayan ang kaso. Ang nag-iisang ebidensya ng demand for ransom ay hindi sapat upang suportahan ang kaso para sa kidnapping dahil hindi ito essential element ng krimen. Dagdag pa rito, sinusuportahan ng ebidensya ang konklusyon na patay na ang biktima noong humingi ng ransom. Ang pagkakasangkot ni Miranda sa pagpatay kay Lea Angeles Nang ay nag-udyok sa iba pang mga Humphrey members na maglunsad ng kampanya sa internet upang humiling ng makatarungang investigasyon sa kanyang kaso. Noong July 18, ang petisyon ay nakalikom ng 1,040 signatures. Sabi ng isang lumagda sa online petition. Kilalang-kilala ko si Romel noong naninirahan siya sa Minnesota noong nakaraang taon. Siya ay isang kagalang-galang na Ginoo na may mataas na pagtingin sa iba. Nararapat siyang magkaroon ng patas at walang kinikilingang pagdinig sa kanyang kaso. Ang mga nakakakilala kay Miranda ay maaaring hindi naniwala na kaya niyang pumatay, ngunit kumbinsido ang pamilya ng biktima na siya ang utak ng krimen. Ang ebidensya ay tumuturo sa kanya. Walang duda na siya ang huling taong nakita ni Lea bago siya nawala. Sabi ng abogadong si Attorney Ana Luz Cristal na kumakatawan sa pamilya ng sa kaso. As of 2024, walang update sa kasong ito. Walang nakakaalam kung ano na ang nangyari sa mga akusado. Ang kasong ito ay nagpapaalaala sa mga panganib na maaaring dala ng mga taong pinagkakatiwalaan natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang makatarungan at epektibong sistema ng hustisya. Sa mga naiwang kapamilya ni Lea, naway makamtan nila ang hinihintay na hustisya para sa kanilang mahal sa buhay. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.